G- Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lad channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. This is really the perfect time to do it so. We are now 7,893 subscribers, strong community. Because of that, I want to thank you. Thank you so much. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay? Ang pag-usapan po natin today ay yung kay kay Pangulong Bongbong Marcos, no. Si Pangulong Bongbong Marcos po ay ang ating presidente, no, ating butihing presidente ng Pilipinas at siya po ang appointing authority. No, meaning to say, siya lang po ang pwedeng makapag-appoint ng kahit sinong secretary, assistant secretary, undersecretary, at any other leadership position na nakaano sa ating gobyerno ng Pilipinas. Siya lang po, no? Hindi po vice presidente, etc. No? Now, nung 2022, he appointed Vice President Sara Duterte as his Department of Education Secretary or DepEd Chief. We all know naman, alam naman natin na nag-resign na po si Vice President Sara Duterte noong last June 19, no? Bilang DepEd Secretary at NTF-ELCAC Vice Chairperson. Ngayon, ang effectivity ng resignation niya, ang effectivity ng leadership niya diyan sa DepEd is 1 month lang or until July 19. Ngayon po ay June 29 na here in the Philippines. So more or less 19-20 days na lang siyang magiging secretary ng Department of Education. Ngayon, sinabi kahapon or yung isang araw ni Pangulong Bongbong Marcos na until this week ay pwede na siyang mag-name ng ng secretary or permanent secretary diyan sa Department of Education para naman may transition na. Kaya nga po may effectivity yung resignation ni Vice President Sara Duterte ay para may transition period kumbaga. Pero until now, wala pa po ina-appoint si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kaya? Dahil napakahirap palitan ni Department of Education Secretary, no, outgoing Department of Education Secretary, Vice President Sara Duterte, no? Kaya po, sinabi niya ngayon lang na kailangan niya ng mas mahabang oras bago mag-appoint ng isang Department of Education Secretary para mag-take over kay Vice President Sara Duterte, no? Sobrang hirap nga, sobrang hirap palitan because nga naman kailangang tama ang pag-appoint kung sino man 'yan, no? So, binibigyan niya ng sarili niya ng mas mahabang oras upang mag-appoint ng permanent secretary diyan sa Department of Education. Itong announcement na ito ay ginawa niya during the interview kanina lang sa Makati City during yata yan ng pagsasanib puwersa ng National Unity Party at ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay? Ayan. Sabi niya, ang bagong Department of Education Chief should be able to manage the large bureaucracy and handle the complicated work. Napakahirap na trabaho yan. In terms of budget, sila ang pinakamalaki. In terms of mandate, sila ang pinakamalaki. In terms of people, teachers pa lang, no? Napakahirap na niyan, no? Siyempre, yung mga outcomes pa, no? Estudyante pa, mga infrastructure pa. Pero yung infrastructure ay ano na yata no? DPWH na yata ang nag-handle diyan. So okay lang. Now, marami na pong CVs or curriculum vitae ang nasa kanya pala. So I'm very sure vinivet na 'yan, no? O marami namang magagaling, no? Na tao, no? At isa po diyan ay si Senator Sani Angara. Ako, pabor ako diyan na si Sani Angara ay ma-appointaran bilang secretary ng Department of Education, no? Pero marami pa pong iba aside from him. Okay? So kailangan talagang pumili ng isang tao na may understanding o malawak ang pag-unawa sa mga terms ng yung mga terms ng being an educator, but it doesn't mean it is not necessarily na ano siya, no, na teacher siya, something like that. Baka biglang bigla niyong i-appointaran si Castro yung representative, party list representative, naloko na. Then syempre, kailangan nila maghanap ng isang tao
na parang isang same person has to have those qualities that can galvanize this very, very large democracy. No? Kaya nga inappoint niya si Vice President Sara Duterte dahil doon sa mga qualities na yon, no? And siyempre, para ma-achieve nila yung gains na nakuha nila for the last 2 years. Sana naman yung matatag curriculum ay continuing pa rin, no? Continuous pa rin in spite of not having Vice President Sara Duterte as the lead of this program, no? Para yung standard ng education ay much better here in this country. Okay? So, syempre, si Bongbong Marcos refused to identify kung sino yung taong yon, no? Pero maraming candidates, ha? Maraming, for example, Carlos, si Angara, okay? Pwede pa yung sa CHED, no? Si De Vera, no? O wag sana yung presidente ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, ha? Wag po yan. Okay? So, syempre, but said he has noted all the qualities raised by different stakeholders or sectors for the next education secretary. Pwede bang accountant? Pwede bang manager? Pwede po bang educator? Or pwede po bang naging presidente ng UP? O isang mambabatas from the may binabanggit pa si Benitez, no? May-ari ng eskwelahan, or isang mambabatas na yung mga programa niya, yung mga batas na sinusog niya ay related sa education, no? So there are many qualities, no, na tinatawag para dun sa new secretary natin to be an educator, administrator, and historical professor, no? So marami yan, no? So ito, lahat naman ng mga nire-raise ng mga stakeholders at saka ng citizens ay talaga namang valid concerns, no? Ito talagang may kwenta talagang edukasyon para sa atin, no? Ganon. Pwede namang teachers and yung administrator nito dapat he or she can be able to help both the teachers and the students. Grabe, no? Ang dami niyang constituents, no? Siyempre, laging tinitignan dapat ng gobyerno ay yung kung anong pwedeng maitulong, no? Yung mga scores, no, yung PISA, etc., no, yung standard ng mga teachers, yun yung mga mahalaga doon, no, para maiangat natin ang standard natin, no. So ito yung yung taong ito dapat naiintindihan upang matulungan ang mga estudyante, ang mga guro. Okay, yun. Siyempre ito grateful naman din ang ating Pangulong Marcos kay Vice President Sara Duterte dun sa sa work na niya sa DepEd, no? Mahirap ang trabaho ng DepEd, totoo lang, 'di ba? That's why we have to thank Inday Sara really for the effort that she put in. Ay nako, hindi ba good performance? Bakit effort lang, no? A for an effort. 'Yon. So sabi, alam naman natin na si Sara Duterte ay nag-step down as DepEd Secretary and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? So, yung resignation letter niya, no, she has prepared a 30-day plan to ensure a seamless transition at the DepEd. Actually, when he was asked kung ano yung rason talaga ni Vice President Sara Duterte, sabi niya, she did not provide any reason for her resignation, and sinabi na lang niya ay wag na nilang pag-usapan. Okay? So, ganun na lang po yun. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, mag-comment ka dyan. You are part of this family. Thank you so much, guys. God bless you all.